Isa, this is the day the Lord has made. We shall rejoice and be glad in it. And we're thankful that muli tayong ibinalik ng Panginoon dito sa ating bahay-sambahan para sa ating midweek service. So Amen. let's all stand please as we offer praises and songs to our God and Savior. They are sing the Lily of the Valley. Amen. There is, sabi ng Bible, walang ibang kaibigan that sticketh closer than a brother than Jesus Christ Himself na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Awitin natin ang napakagandang awitin nito. I have found a friend in Jesus. All together, sing with us. I have found a friend in Jesus. He's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in Him alone I see all I need to cleanse And make me fully whole. Amen. In sorrow He's my comfort, in trouble He's my stay. He tells me every care on every road. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He all my griefs has taken, And all my sorrows more. In temptation He's my strong and mighty tower. I have all for Him forsaken, and all my idols serve. from my heart and now. Gives my wise far. Though all the world forsake me, and tyrant tempest soar Through Jesus I shall simply reach the goal. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairness of 10,000 to my soul. He will never, never leave me, nor yet forsake me here, while I live by faith and do His blessed will. A wall of fire about me, I've nothing now to fear. From His manna He my hungry soul shall feel. Then sweeping up to glory to see His blessed face, where the rivers of delight shall ever roll. Is the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. I'm standing on the solid rock. Amen. Through my disappointment, strife and discontentment, I cast my every care on the Lord. No matter what obsession, pain or deep depression, I'm standing on the solid rock. I'm standing on the rock of ages, safe from all the storms that rages. Reach, but not from Satan's wages. I'm standing on the solid rock. Even though He's gone now, I don't feel alone now. With comfort came the Spirit of the Lord. No, it is word to guide me, from temptations hide me. I'm standing on the solid rock. I'm standing on the rock of ages, safe from all the storms that rages. Free from all the Satan's rages, I'm standing on the solid rock. Now I'm pressing onward, it still leads me onward. I'm trusting in my Savior day by day. And close is our relation, firm is its foundation. So it's the solid rock I'll stay. I'm standing on the rock of ages, safe from all the storm that rages. Reach from Satan's wages. Chorus Standing ulit. on the One more solid chorus. rock. I'm standing on the rock of ages, safe from all the storm that rages. Reach not from Satan's wages. I'm standing on the solid rock. Tell it to Jesus. He Amen. is just a prayer away. Amen?
casting all your care upon Him because He cares for you. Let us sing the song. Kunin mo po sa B flat, sir. B flat. Are you weary? Sing with us now. Are you weary? Are you heavy-hearted? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Are you grieving over joys departed? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He's a friend that's well known. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus Hallelujah. alone. Do the tears flow down your cheeks unbeaten? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Have you sins that to His eyes are hidden? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He's a friend that's well known. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Do you fear the gathering clouds of sorrow? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Are you anxious? What shall be tomorrow? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He's a friend that will know. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Are you troubled at the thought of dying? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. For Christ coming, are you sighing? Tell it to Jesus alone. Sing on. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He's a friend that will know. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Isa pang awitin, God leads us alone. Amen. Amen. In shady green pastures, so rich and so sweet. Naalala niyo yung isang verse, chapter sa Bible, yung sabi ng manunulat, no? Nililid ako ng Panginoon sa green pastures. Yan po ang awitin na yan. And he finally said, "Yet though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil because he knows that God is with him." Amen. Let us sing the song, "In shady green pastures, God leads us along." In shady Green pastures so rich and so sweet, God leads His dear children alone. Where the waters flow base down everyone's feet, God leads His dear children alone. Some through the water, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. Sometimes on the mount where the sun shines so bright, God leads His dear children alone. Sometimes
in the valley, in darkest of night, God leads His dear children along. Some through the water, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives the song in the night season and all the day long. Away from the mire and away from the clay that leads His dear children along. Away up in glory, eternity's day, God leads His dear children along. Some through the water, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. In the night season and all the day long. Amen. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Amang mapagpala sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan sa aming buhay, Panginoon. Throughout these past days, we've seen your goodness and your guidance, dear God, na kayo po ay nagbibigay ng dahilan upang kami ay inyong pagpalain, Panginoon. Sa paggising sa umaga hanggang sa paglulubog ng araw, ang iyong mercy at ang biyaya, Panginoon, ay patuloy na sapat, Panginoon. They are new every morning. Great is your faithfulness. Kaya marapat lamang na kayo aming sambahin, pasalamatan at itaas sa aming mga buhay, Panginoon. And this time, nagpapasalamat po kami for the privilege that you've given to us to worship you in spirit and in truth. Despite of our busy schedules, though some of us are tired because of the day's work, but we give you importance, Panginoon, sapagkat binigyan niyo kami ng halaga sa pamamagitan ng iyong pag-aalay ng iyong buhay sa amin, para sa amin, Panginoon, upang kami tubusin sa kapahamakan mula sa aming pagkakasala. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, nilalapit namin aming mga sarili na muli niyo kaming turuan mula sa iyong salita, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng pusong mapagpakumbaba at handa laging maturuan, makorek, Panginoon, at ma-challenge muli sa iyong salita. Pagpalain niyo po ang aming mahal na pastor sa kanyang pangangaral sa gabing ito, Panginoon. Kaya hindi po aming mga kapatiran na narito, salamat po sa kanilang oras. At gayon din naman na hindi namin makakasama, bagamat sa may kanya-kanya mga kadahilanan, Panginoon, kayo pong nakakaalam, kayo pong siyang patuloy na manguna at sumama sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan. Itinataas namin na iyong banal na pangalan sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Tawagin po natin ang some of our men to lead us in Bible reading. Brother Sinal, sasamahan po siya ni Brother Aaron. Amen. Atin pong basahin ang Book of Numbers, chapter 10, verse 1 to 36. Basahin po natin ito ng salitan at sabay-sabay po tayo sa verse 36. Verse 1, At sinilita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Gumawa ka ng 2 pakakak na pilak, iyari sa pamukpok gagawin mo, at iyong gagamitin sa pagtawag sa kapisanan at sa paglalakbay ng mga kampamento. At pagkakanilang hihipan ay magpipisan sa iyo ang buong kapisanan sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan.
At kung kanilang hihipa ng isa lamang, ang mga prinsipe nga, ang mga pangulo sa mga libo-libong taga-Israel ay magpipisan sa iyo. At paghihip ninyo ng hudyat ay magsisusulong ang mga kampamento na nasa dakong silanganan. At paghihip ninyo ng hudyat na ikalawa, ay magsisilusong ang mga kampamento na nasa dakong timugan. Sila'y hihihip ng isang hudyat para sa kanilang paglalakbay. Datapwat pagka ang kapisanan ay magpipisan, ay hihihip kayo. Ngunit huwag ninyong patutunuging ayon sa hudyat. At ang mga anak ni Aaron, ang mga saserdote, ay magsisiihip ng mga pakakak at maging palatuntunan sa inyo magpakailanman sa buong panahon ng inyong mga lahi. At pagka makikipagbaka kayo sa inyong lupain, laban sa kaaway sa inyong pumipighati, ay inyo niyang patutunugin ang hudyat ng pakakak, at kayo'y aalahanin sa harap ng Panginoon ng Diyos, at kayo'y maliligtas sa inyong mga kaaway. Gayon sa karawan ng inyong kasayahan at sa inyong mga takdang kapistahan at sa mga pasimula ng inyong mga buwan, ay inyong hihipan ang mga pakakak sa ibabaw ng inyong mga handog na susunugin at sa ibabaw ng mga hain na inyong mga handog tungkol sa kapayapaan, at sa inyo'y magiging alaala sa harap ng inyong Diyos. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. At nangyari sa 2 taon, ng 2 buwan, ng 22 araw ng buwan, na ang ulap ay napaitaas mula sa tabernakulo ng patotoo. At ang mga anak ni Israel ay nagsisulong ayon sa kanilang mga paglalakbay mula sa ilang ng Sinai, at ang ulap ay tumahan sa ilang ng Paran. At kanilang pinasimulan ang kanilang paglalakbay ayon sa utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. At unang sumulong ang watawat ng kampamento ng mga anak ni Huda ayon sa kanilang mga hukbo, at nangungulo sa kanyang hukbo si Naason na anak ni Aminadab. At nangungulo sa hukbo ng lipi ng mga anak ni Isakar, si Nathaniel na anak ni Suar. At nangungulo sa hukbo ng lipi ng mga anak ni Zebulon, si Eliab na anak ni Helon. At ang tabernakulo ay tinanggal, at ang mga anak ni Gerson at ang mga anak ni Merari, na mga may dala ng tabernakulo, ay nagsisulong. At ang watawat ng kampamento ng Ruben ay sumulong ayon sa kanilang mga hukbo, at nangungulo sa kanyang hukbo si Elisor na anak ni Sedior. At nangungulo sa hukbo ng lipi ng mga anak ni Simeon, si Selumuel na anak ni Surisaday. At nangungulo sa hukbo ng lipi ng mga anak ni Gad, si Elisap na anak ni Dehuel. At ang mga Koatita ay nagsisulong na dala ang santuaryo, at itinayo ng iba ang tabernakulo, samantalang ang mga ito'y nagsisidating. At ang watawat ng kampamento ng mga anak ni Ephraim ay nagsisulon ayon sa kanilang mga hukbo, at nangungulo sa kanyang hukbo si Elisama na anak ni Amyud. At nangungulo sa hukbo ng lipi ng mga anak ni Manases, si Gamaliel na anak ni Pedasur. At nangungulo sa hukbo ng lipi ng mga anak ni Benjamin, si Abidan na anak ni Gideon. At ang watawat ng kampamento ng mga anak ni Dan, na siyang nasa hulihan ng lahat ng mga kampamento, ay nagsisulong ayon sa kanilang mga hukbo. At nangungulo sa kanyang hukbo si Ahiser na anak ni Amisadai. At nangungulo sa hukbo ng lipi ng mga anak ni Aser si Pegiel na anak ni Okran. At nangungulo sa hukbo ng lipi ng anak ni Neptali si Ahira na anak ni Enan. Ganito ang mga paglalakbay ng mga anak ni Israel ayon sa kanilang mga hukbo, at sila'y nagsisulong. At si Moises ay nagsabi kay Hobab na anak ni Reuel na Madjanita, biyana ni Moises, kami ay naglalakbay sa dakong sinabi ng Panginoon, aking ibibigay sa inyo, sumama ka sa amin,
at gagawin ka namin ng mabuti, sapagkat ang Panginoon ay nagsalita ng mabuti tungkol sa Israel. At sinabi niya sa kanya, ako'y hindi paroroon, kundi ako'y babalik sa aking sariling lupain at sa aking kamag-anakan. At sinabi ni Moises, huwag mo kaming iwan, ipinamamanhik ko sa iyo, sapagkat nalalaman mo kung paanong hahantong kami sa ilang, at ikaw ay maaari sa aming pinakamata. At mangyayari na kung ikaw ay sasama sa amin, oo, mangyayari na anumang mabuting gagawin ng Panginoon sa amin, ay siya rin namang gagawin sa iyo. At sila ay nagsisulong mula sa bundok ng Panginoon ng 3 araw na paglalakbay. At ang kaban ng tipan ng Panginoon ay nasa unahan nila ng 3 araw nilang paglalakbay upang ihanap sila ng dakong kanilang mapagpapahingahan. At ang ulap ng Panginoon ay nasa itaas nila sa araw, pagka sila ay sumulong mula sa kampamento. At nangyari, pagka ang kaban ay sinulong na sinabi ni Moises, bumangon ka, O Panginoon, at mangalat ang mga kaaway mo, at magsita ka sa harap mo ang nangapupuot sa iyo. Sabay-sabay po tayong lahat. At pagka inilapag ay kanyang sinabi, bumalik ka, O Panginoon, sa mga laksang libong-libong Israelita. Maraming salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Maaari na po tayo maupo lahat. Check. The Father has a plan, though it's hard to say it now. You feel you're walking all alone, but He is there, no doubt. When the storm around you rages, toss to and fro, when you're faced with life's decisions and not sure which way to go, stand still and let God move. Standing still, it's hard to do. When you feel you have reached the end, He'll make a way for you. Stand still and let God move. When the enemy surround you and the walls are closing in, when the tide is swiftly rising and you wonder where He's been, friend, there never was a moment that His arms reaching out. You can rest assured and be secured. God is moving right now. Stand still and let God move. Standing still is hard to do. When you feel you have reached the end, He'll make a way for you. Stand still and let God move. Stand still and let God move. Standing still, it's hard to do. When you feel you have reached the end, He'll make a way for you. Stand still and let God move. The answer will come, but only in His time. Stand
stand still and let God move. Sound check. Akala yata kakanta rin ako kaya inalisan ng sound eh. Amen. Tayo po tumayong lahat mga kapatid. Galatians chapter 2 verse 21. Galatians 2:21. Alright, tingnan natin itong Galatians 2:21. Galatians 2:21. Alright, kung nariyan na po ang lahat, say amen. Okay, basahin niya natin po lahat-lahat, sabay-sabay po tayo. Ready? Begin. I do not frustrate the grace of God, for if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. Manaming Diyos, salamat po ng maraming sa inyo. At kami ay tinuturuan mo sa iyong salita upang kami ay hindi manghula ng ano ba ang aming pangahawakan at paano namin naakayin ng mga tao sa inyong sa katotohanan at hindi kami iligaw ng mga nagkalat na iba't ibang katuruan. Salamat po sa gabing ito. Gabayan niyo po kami at salamat sa inyong pagliligtas na ginawa sa amin. Tangan namin ngayon ang tunay, dalisay, at tiyak na pag-asa ng kalangitan. Sa aming sarili, wala kaming magagawa. Pero dahil mo, lahat ay nakumpleto at kami po ang nakinabang sa lahat ng iyong ginawa. Kaya ikaw nga ang aming tagapagligtas. Salamat, ikaw ay naparito at iyo kaming pinagkalooban ng daan patungo sa iyong Ama. Kaya salamat po sa gabing ito, dalangin namin, lalo nyo po lalo namin ma-appreciate kung ano man po yung aming lalong matututunan at maunawaan sa gabing ito. Dalangin namin ang lahat, maging ang mga nakikinig po online, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Maraming salamat po, makakaupo na po. Ang salita pong prostrated, masakit po yung salitang prostrated. Pagka kayo ay na-prostrate, ibig sabihin yung inyong inaasahan, yung inyong pinagsisikapan ay hindi nagtagumpay. Hindi nangyari yung inyong hinangad, yung inyong layunin. Sabi ni Apostle Paul, sapagkat nung itong sulat niya sa mga taga-Galacia ay may mga tao na nagsisikap ituro na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Bukod doon, nagtuturo na hindi lamang para maligtas ay kinakailangan ng kautusan, kundi kinakailangang manatili kang ligtas. Manatili kang ligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sabi po ni Apostle Paul, I do not frustrate the grace of God. For if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. Kung ang katuwiran ay sa pamamagitan ng pagiging masunurin sa kautusan, namatay si Kristo nang walang kabuluhan. Kaya sabi niya, hindi ko pinawawalang halaga. Yan po ibig sabihin. The word prostrate means to make void or to bring to nothing. Pinawawalang halaga. Inaalisan ng bisa. Inaalisan ng gamit. Walang gamit. Ginamit din po itong salitang prostrate sa Ezra chapter 4 and verse 5. Sabi po rito, then the people of the land weakened the hands of the people of Judah. Kung naalala nyo si Ezra, di ba itatayo nila yung templo, pero may mga kumontra. May mga humadlang. Ayaw nilang matayo yung templo sa Jerusalem. At sinalungat nila. Ang sabi rito, then the people of the land weakened, pinapanghina nila yung pagtatrabaho ng mga tao ng Juda. At sila'y kanilang ginulo
troubled them in building. Ayun na, di ba? Talagang ginulo nila yung pagpapatayo ng templo. At ang sabi sa verse 5, and hired counselors against them to frustrate their purpose. All the days of Cyrus, king of Persia, even until the reign of Darius, king of Persia. Talagang hindi sila tumigil. Natapos na yung paghahari ng isa, sumunod pa rin yung paghahari ng isa, hindi pa rin tumigil. Talagang gusto nilang i-frustrate yung purpose ng pagtatayo ng building sa time ni Ezra. Kaya nakita natin yung application, yung pagkagamit ng salitang prostrate is mawala ng saysay, mawala ng kabuluhan, hindi mangyari, hindi matuloy. Ganon, ano? Ngayon, ang sabi rito ni Apostle Paul, I do not prostrate the grace of God. Yung biyaya ng Diyos, pag sinabi nating biyaya, ay lagi nating sinasabi na pag biyaya, pabor o kagandahang loob ng Diyos sa mga taong hindi naman karapat-dapat. Kagandahan na ginawa ng Diyos, gumawa ang Diyos ng magandang bagay sa mga taong hindi naman karapat-dapat gawa ng maganda sapagkat itong mga taong ito, tayo yon, itong mga taong ito ay mga masasama. Ang dapat sa ating ibigay ay hatol at kaparusahan. Pero ang ibinigay niya ay yung kanyang anak para mamatay para sa atin. Imbis na tayo itapon sa impyerno, ang ibinigay ay yung kanyang anak at tagapagligtas para tayo sagipin sa ating nakakatakot na kalagayan at mapanganib na mapapahamak. Kaya sabi niya, I do not prostrate, I do not make void, I don't want to bring to nothing yung biyaya, yung kagandahang loob ng Diyos. At ang kagandahang loob ng Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus nang ibigay niya yung kanyang anak. Nang tayo pagkalooban niya ng tagapagligtas. Kaya tayo po ay nangaligtas dahil ng pamamaraan at bigay ng Diyos. Now, sa Galatians chapter 2 verse 21, yun ang sinabi niya sa Tagalog. Hindi ko niwawala ng halaga ang biyaya ng Diyos sapagkat kung sa pamamagitan ng kautusan ay ang katuwiran para maging matuwid tayo ay susundin natin yung kautusan, kung yun ay totoo. Kung gayon, si Kristo ay namatay ng walang saysay. Namatay ng walang kabuluhan. Ha? Kung ang para tayo tanggapin ng Diyos sa langit, kasi para tanggapin tayo ng Diyos sa langit, dapat matuwid tayo. Mga makasalanan tayo . Pero kung tayo daw po'y magiging matuwid sa pamamagitan ng pagsisikap nating sundin ang kautusan, ay sayang yung ginawa ni Kristong kamatayan. Meron pala naman palang ibang paraan para tayo tanggapin sa langit. Wag na, hindi na dapat si Kristo mamatay sa krus. Pero ang sinasabi ni Apostol Pablo, hindi ko niwawalan ng kabuluhan yung biyaya ng Diyos. Hindi ko niwawalan ng kabuluhan. Sapagkat, maliwanag dito, ang kautusan, hindi tayo magiging matuwid sa pamamagitan ng kautusan. Yun ang maliwanag dito. So, sinasabi ni Apostol Pablo na walang magiging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ayun, ang maliwanag na maliwanag. Kaya, ito ay napakagandang katotohanan na dapat nating laging alalahanin at pasalamatan. Now, I think meron ko yung nahanap lamang na gusto kong maging paalala sa ating lahat. Kasi sabi niya, walang magiging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ngayon, titingnan natin, kasi po, gusto kong liwanagin ngayong gabi ang purpose po nitong pag-aaral na to para liwanagin paano ba tayo natanggap ng Diyos. Paano ba tayo natanggap ng Diyos sa langit? Ito po ay madalas nating nadidinig, hindi lang natin nadidetalye. Pero madalas nating sabihin na naligtas ako sa pananampalataya. Which is true. Naligtas tayo sa pananampalataya. Maraming utos sa Bible, manampalataya ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka.
Pero titingnan po muna natin, paanong makapagliligtas yung ating pananampalataya? Kasi sasampalataya ka kay Kristo eh. Ha? You believe on Him. Believe in Him, believe on Him. Ganon ang nasa Bible. Pag sinabing maniwala ka sa Kanya, kung ano yung sinasabi niya, paniwalaan mo. Totoo yun. Pag sinabing manampalataya ka sa Kanya, kaya niyang magligtas. Sa Kanya ka magtiwala. Kaya yung believe in, kung ano yung sinasabi niya, paniwalaan mo. Yung believe on, dahil naniniwala ka sa sinasabi niya, yung tiwala mo, isalig mo sa Kanya. Ganon, ano? Kaya naniniwala, hindi lamang tayo naniniwala sa Kanya, nagtiwala pa tayo sa Kanya. Di ba merong example na lagi nating nadidinig. Simple na example, yung tumatawid sa lubid, no? Nasa bangin siya, tumatawid sa lubid. Lalakad siya sa lubid, tumatawid siya, ang daming taong nanonood. Palakpakan ng mga tao. Balik na naman siya. Balik na naman siya. Palakpakan ng mga tao. Tumatakbo siya. Abay, palakpakan ng mga tao. Natumbling siya. Abay, palakpakan ng mga tao. Sabi niya, naniniwala ba kayo na kaya kong bumalik? Uli. Sabi ng mga tao, yeah. Nakita nila, paulit-ulit, pabalik-balik eh. Di ang ginawa niya. Sabi niya, okay, naniniwala ba kayo na kaya ko uling bumalik? Na may hawak naman akong kartilya? Tatawid ako, yung may kartilya naman. Sabi nila, payag ka, naniniwala kami. Sige. Sino ngayon ang sasakay at itatawid ko? Anong isasakay na, hindi na makasakay. Pero yung naniniwala na ikaw lang, paniwala kami. Pero isasakay mo ko, baka mahulog. Ayun, yun yung walang tiwala. Ayaw sumakay. Naniniwala lang. Tanggap niya. Nakita ko, pabalik-balik. Pero yung ako isasakay mo, ibang usapan yon. So, yun yung difference ng naniniwala at nagtitiwala. Ganon, Magkaiba yon. Gaya din ng sinasabi natin na, okay, yung mga Pilipino, nagkaroon ng, panalangin, at nanalangin siya, sabi niya, ililigtas siya ng Diyos. Naalala niyo yung contest na yun, yung Indian, nanalangin siya, tumawag siya kay Buddha, at lulundag sila sa bangin. Abay, pagtawag niya kay Buddha, kasi contest daw kung sino iligtas ng kanyang Diyos, ay yun ang tunay na Diyos. So, sige, mauna ka. Pala mo si Buddha, ang Diyos ng isa. Lumundag, tumawag kay Buddha. Buddha, iligtas mo ako. Ay, nako, hindi iniligtas ni Buddha. Hindi naligtas, bumagsak pagkataas sa bangin, patay. Ang natitira na lang yung Muslim at saka Kristiyano. Sabi ng Muslim, ako, pangalawa. Ayaw ng Kristiyano, siyang pangalawa, siyang huli. Ako ang pangalawa. Abay, di lumundag yung Muslim. Pagtawag ng Muslim niya, sabi niya, ala. Abay, umangat. Pagtapat ngayon dun sa Kristiyanong Baptist pa yata yun eh. Ikaw na ang kasunod. Tumawag ka ngayon sa iyong Diyos. Hindi ako kinabahan ng Kristiyano. Pero sabi niya, sige, tatawag din ako sa aking Diyos. Ililigtas niya ako. Lumundag siya. Panginoong Jesus, naku, papulusok na, malapit na. Hindi pa rin siya nililigtas. Bigla siyang umiba ng tawag, sabi niya, ala. So makikita niyo po, yung mga ganong kwento, para lang ilarawan yung tunay na pagtitiwala. Iba yung naniniwala na nagsasabing naniniwala ako. Pero pag totoong naniniwala, ipagtitiwala mo yung sarili mo. Di ba gano'n, So, dapat po maging maliwanag sa atin. Iba yung nagsisimba lang, napunta lang sa simbahan, pagka may hihingin sa Diyos, tawag sa Diyos. Pero pag may pinagagawa ang Diyos, baliwala ang Diyos. Gagawin na rin niya yung kanyang gusto. So, walang tiwala sa Diyos yon. Ang tiwala no nasa sarili. Ginagamit lang ng tao ang Diyos. Ganyang kagamitan
Naalala ninyo, ang mga tao, sa tiyan pa lang ng nanay natin, naniniwala ba tayo na yung pupunan ng ina ay yan ay makasalanan na? Siya'y likas na makasalanan. Say amen. Ayan ang nakalagay sa Bible. Sabi ng Psalm 51, verse 5, Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Ako'y ipinaglihi sa kasalanan. Talagang ang likas niya ay makasalanan. So ngayon, ang tanong natin, yung bang sanggol na yon na nasa sinapupunan ay makasalanang tao? Siya ba ay inosente? In me, there is no good thing that dwelleth. Walang nananahang maganda. In me, sa akin. Sabi nga ng Bible, di ba, sa Romans chapter 8, sila na nasa laman ay hindi makalulugod sa Diyos, ni hindi nga maaari. Tingnan niyo yan, ha? Kaya kapag tayo naging tao sa loob ng tiyan ng ating ina, ngayon, anong kaibahan ng 5 years old, ng 15 years old, ng 35 years old, wala pang ginagawa. Pero itong mga malalaki ng ito ay nakakagawa na ng didesisyon na ng ay nakagawa ng kasalanan dahil kanilang kalikasan, udyok ng likas, parang sabi nga natin bakit kumahol yung aso? Siya ba'y naging aso dahil siya'y kumakahol dahil siya ay aso? Anong na yung likas ng puno o yung bunga ng puno? Yung likas ng puno. Kaya sabi ng Bible, walang mabuting puno na magbubunga ng masama. Hindi naman ang unang nilikha ay bunga. Ang unang nilikha ay puno. Sabi ng Panginoon, sibulan. Hindi bunga ang simula. Ang simula ay puno. Bago nagbunga. Ngayon, ito yung kalikasan. Makasalanan yung nakita nating 15 years old, 30 years old, 65 years old, 100 years old, puro sila makasalanan. Ang tanong, yung bang sanggol sa sinapupunan ay makasalanan din? Ito, nakita mo lang ang bunga ng pagiging makasalanan. Ito, hindi mo pakita yung bunga. Itong mga ahas na malalaki, makamandag. Pero kung siya itlog pa, ano ang kanyang kalikasan? Lalabas din yung kanyang kalikasan na siya ay may kamandag. Hindi lang natin kita. Ang Diyos ang nakakakita. Alam niyo, marami tayong hindi kita. So, ibig sabihin, ang sanggol sa sinapupunan, makasalanan. Pero ang sanggol, mayroon tinatawag na stages ang tao. Kaya meron tayong fetus muna, di ba? Ano ba ang una doon, sister? Fetus ba? Embryo? Anong una? Embryo, tapos fetus. O yun. Embryo, fetus, tapos baby. Parang gano'n. Tapos baby na inilabas. Tapos ganito na. Tapos ganito na. Tapos ganito na. Pero isang tao yan. Different stages. Pero yan, iisang lahi yan. Makasalanan yan. Lahing makasalanan. Likas na makasalanan yan. Different stages lang. Kaya walang pupunta sa langit sa pamamagitan ng kanyang sariling merit. Lahat ng pupunta sa langit sa pamamagitan ni Kristo.
Now, tingnan natin ang Acts 15:11. 15:11, ito po ang sabi, basahin ko sa inyo. Nagtalo-talo sila sa Acts chapter 15, nagtalo-talo yung mga alagad dahil may nagtuturo, kinakailangang tuliin kayo at ipatupad ang kautusan ni Moises para maligtas at para manatiling ligtas. Kasi yun ang problem sa Galatia. Hindi lang maligtas, kundi para manatiling ligtas. Kaya sabi niya, kung ang katuwiran ay sa pamamagitan ng kautusan, si Kristo na mamatay na walang kabuluhan. Ngayon, pagdating sa Acts chapter 15, pinag-usap-usapan niya ng tinatawag nating council. Nag-usap-usap ang mga elders, yung mga matatanda sa pananampalataya, mga apostles, mga pastors, mga deacons. Pinag-usap-usapan nila ito. Ano nga ba, kasama pa ba yung kautusan para sa kaligtasan? At kapag wala ang kautusan, mawawala ang kaligtasan? O hindi ang tao maliligtas? Nagsalita si Peter bilang conclusion. Etong conclusion niya, verse 11. But we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ, we shall be saved even as they. Naniniwala tayo na sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay mangaliligtas kagaya nila. So ang kaligtasan, walang pagkakaiba. Yung kanilang mga magulang, sila na mga apostoles at unang simbahan, at lahat ng mga hintil ay maliligtas sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Ibig sabihin ng biyaya ni Kristo, pag sinag-usapan natin yung biyaya, kagandahang loob na hindi ka naman karapat-dapat. Kaya ang biyaya ni Kristo, yung ibigay ang kanyang sarili, gawan tayo ng maganda, mahalin tayo, ialay ang kanyang buhay para siya ang magbayad ng ating kasalanan, para tayo po ay matubos at tayo ay maligtas. Ngayon, kapag ka ginusto nating, tanong, kapag ka ginusto nating mabusog, dahil ikaw ay nagutom, tayo nagutom, pumasok tayo sa Jollibee. Oops, dapat may libre tayo doon. Medyo may patalastas eh. Pumasok ka sa Jollibee, pino-order ka ng crew. Di ba pagkapasok mo doon, tinatanong ka, sir, anong order ninyo? Ayan. Then, nung maka-order ka, idiniliver ng waiter o ng kanilang crew. Dinala sa iyo. Inilagay sa lamesa yung pagkain. And then yung pagkain nakalagay sa pinggan o sa box. And then, naroon yung tinidor, naroon yung kutsara. Then, nagsimula kang kumain at ikaw ay nabusog. Tanong ngayon, alin ngayon ang nakabusog sa iyo? Ang Jollibee? Yung crew? Yung waiter? Yung kutsara tinidor? Yung lamesa ba? Yung pinaglagyan ba? Alin ang nakabusog sa atin? Yung pagkain ang nakabusog. Okay. Ilapit pa natin. Ang nakabusog ba sa iyo ay yung iyong kamay? Kasi yun ang nagsubo. Ang nakabusog ba sa iyo ay yung iyong bibig? Kasi itong ngumuya. Ang nakabusog ba sa atin ay yung ating throat? Kasi yun ang lumunok. O ang nakabusog sa atin ay yung pagkain. Di ba? Minsan parang sinabi, kaya ako nabusog kasi kumain ako eh. Tama rin. Pero pag tiningnan mo, hindi ka nabusog dahil kumain ka. Nakarating yung pagkain dito sa loob. Yun ang kaya ka nakakaramdam ng busog, merong pagkain na nasa loob. Ang nakabusog sa atin ay yung ating kinain. Pero totoo po yun, kaya ka nabusog, kumain ka. So lahat ng ginamit, hindi yun ang nakabusog. Pero ginamit yun para mabusog. Lahat ng ginamit, hindi yun ang nakabusog sa iyo. Lahat ay kagamitan, pero hindi yun ang nagbigay ng kabusugan. Ang nagbigay ng kabusugan, yung pagkain na pinadaan sa maraming kagamitan. Kaya minsan magtataka kayo, bakit sinabi ng isang mayaman, Lord,
Anong gagawin ko para magmana ng buhay na walang hanggan? Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Sundin mo ang kautusan. Yun ang sabi niya, di ba? Sundin mo ang kautusan. Oh. Yung isa naman, lumapit sa kanya, Lord, anong gagawin ko para magmana ng buhay na walang hanggan? Sabi niya, ibenta mo mga ari-arian mo, ibigay mo sa mahihirap at sumunod ka sa akin. Kung ginawa niya yon, ano kaya mangyari? So lahat ng yon ginagamit, manampalataya ka. Yung pananampalataya, ginagamit ng Diyos. Kaya minsan, nagkakaroon ng kalituhan ang mga Kristiyano na ito ang sabi ni Jesus, John chapter 6 verse 51, para mabigyan natin ng lalong pagliliwanag ang ibig nating tukuyin. Ito ang sabi ng ating Panginoong Jesus. John 6:51. Tingnan niyo po ito. Sabi niya, ako ang tinapay ng buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, itong tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. Hindi yung pagkain, kasi kung kumain ka ng iba, hindi ka mabubusog. Yung kinain mong yon ang merong kakayanan na ikaw ay busugin. Maaring may kainin ka, hindi ka mabubusog, ikaw ay mamamatay. Kaya wala sa pagkain, naroon sa kinain. Ha? Wala sa pagkain, naroon sa kinain. Wala sa pananampalataya, naroon sa sinampalatayanan ang kaligtasan. Liwanagin natin yon. Kaya pagka sinabi, naligtas ako sa pananampalataya. Hindi ang nagligtas sa iyo, pananampalataya mo. Ang nagligtas sa iyo, yung sinampalatayanan mo. Ang ginamit ng Diyos, yung pananampalataya. Okay, so maliwanag po. Na mamaya, titignan pa po natin yan. Kaya dapat po, para lalo nating ma-appreciate, maintindihan natin yung kaligtasan. Kasi lagi pong madidinig nyo ngayon, kahit ngayon, nakakalito na sinasabi ng mga tao, hindi na kinakailangan ng sinner's prayer, kailangan lang faith. Alam mo bang kahit yung faith mo, hindi makapagliligtas sa iyo? Ang makapagliligtas sa iyo, yung sinampalatayanan mo, hindi yung pananampalataya mo. Ang nakapagliligtas, it's not how hard you believe, but whom you believe. Sino yung sinampalatayanan? Yun ang nagliligtas. Kaya hindi tayo naligtas dahil nagbukang bibig ka. Di ba? Yung magnanakaw. Sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Ang tanong, paano siya naligtas? Dahil siya nagbuka ng bibig? Nanampalataya siya, nagpahayag ng pananampalataya? Yes, ginamit yun. Pero ang nagligtas, yung nangako na kanyang sinampalatayanan, si Kristo. Kaya hindi ang pagtitiwalaan natin yung pananampalataya natin. Ang pagtitiwalaan natin, si Kristo. Hindi ang sasampalatayanan natin, faith. Minsan nakalagay dun sa simbahan, this building is, supported or paid for by faith. Ang building na ito ay naitayo sa pamamagitan ng pananampalataya, kumbaga sa Tagalog. Kaya sabi nyo ba, sino ba yung faith na yan na nagsusupport ng pagpapatayo ng building nyo? Pakilala nyo nga ako dyan. At kami may project din. Akala niya kung sinong faith yon. Kasi meron nga namang tao ang pangalan na faith. Pero itong sabi ng Panginoong Hesus, ako ang tinapay ng buhay, bumababang galing sa langit, kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, particularly, kung ito ang kakainin ninyo, mabubuhay kayo magpakailanman. Kung sasampalatayanan mo si Kristo, ito ang sasampalatayanan mo, kaya hindi yung pagsampalataya. Kasi pwedeng sumampalataya ka sa iba at hindi ka maligtas. Pero kung tama yung sinampalatayanan mo, yun ang magliligtas sa iyo. Kaya hindi yung, sabi nila, hindi yung sinner's prayer na nakapagliligtas. Pananampalataya lang. Kahit nga pananampalataya natin, hindi naman tayo maliligtas yung pananampalataya natin . Yun lang ang ginagamit ng Diyos. Okay, titignan po natin para makita po natin. Galatians 2:16. Go to Galatians 2:16. Ito po ang talagang nakapagliligtas sa atin, mga kapatid. Ginamit lang po yung pananampalataya, ginamit lang yung sinner's prayer, yung ginamit yung Romans 10:9, kung ipapahayag mo ng iyong bibig, ginamit yung
Romans 10:13, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ginagamit lang yon. Pero labas yun, mga kapatid, ha? Labas yun sa nakapagliligtas. Ang kaligtasan, walang merit yung anumang ginawa mo. Yung ikaw ay nanampalataya, walang merit yon. Yung ikaw ay nag-sinner's prayer, walang merit yon. Yung ikaw ay tumawag sa Kanya, walang merit yon. Ang may merit ay si Kristo at yung ginawa ni Kristo. Yun ang basihan ng kaligtasan. Si Jesus at yung ginawa ni Jesus. Kaya biyaya. Okay, titingnan natin. Galatians 2:16. Go to Galatians 2:16. Okay, nasabi rito. Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Napansin niyo yun? Pansinin niyo yun. Faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ, so we have faith in Christ, but anong sabi ng Bible? We are justified by the faith of Christ. We believe in Christ, but we were justified by the faith of Christ. Even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. Kaya hindi pwede yung magtiis hanggang sa wakas, makapagliligtas. Walang maliligtas sa sariling gawa, sariling sikap, sariling paniniwala, sariling panalangin. Hindi po yun ang nakapagliligtas. Yun ay ginamit lang ng Diyos, pero ang nakapagliligtas ay si Kristo at yung ginawa ni Kristo. So, tanong. Nakalagay dito kasi, sabi diyan, by the faith of Christ, that we might be justified by the faith of Christ. Question, si Kristo ba ay may pananampalataya din? Kailangan ba ni Kristong manampalataya din? Kung si Kristo ay Diyos, alam niya na ang lahat. Pero itong sinasabi ritong by the faith of Christ, ang pinag-uusapan po natin dito at ang pinasabi ni Apostle Paul, ay yung pagiging tao ni Kristo. Tandaan po natin, si Jesus Christ ay 100% man. Nabuhay siya bilang tao at sa katawang tao, ipinamuhay niya ang kautusan ng Diyos ng walang mali. Kaya si Kristo nabuhay sa pananampalataya. Okay, pag dinefine natin, sabi natin, ano ba ang faith? Faith is taking God at His Word. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Paano nagmumula ang pananampalataya sa atin? Kapag tayo nakapakinig na ng salita ng Diyos, doon nagmumula yung ating pananampalataya. Doon nagsisimula. Hindi nagmumula. Doon nagsisimula ang ating pananampalataya. Nakapakinig na tayo ng salita ng pananampalataya. So faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Si Kristo ba ay may pananampalataya bilang tao? Si Kristo ba bilang tao ay nabuhay din sa pananampalataya? Yun po nagiging tanong natin bago natin titingnan yung nangyayari. Okay, tingnan natin ang John chapter 5 verse 30. John 5:30. Ito ang sabi ng ating Panginoon mismo. I can of mine own self, do nothing. As I hear, I judge. And my judgment is just, because I seek not mine own will, but the will of the Father which had sent me. As I hear. Kung anong napakinggan ko, yun ang paghatol ko. Hindi ko hinahanap yung kagustuhan ko, kundi yung kagustuhan ng aking ama na nagsugo sa akin. Kung anong nadinig niya sa kanyang ama, kung anong sinabi ng kanyang ama, yun ang kanyang paghatol. So si Kristo po ay nabubuhay sa pananampalataya bilang tao. Naalala nyo, siya'y nanalangin sa Garden of Eden.
Sa Garden of Eden, sa Garden of Gethsemane, di ba? Sabi niya, Father, if it be possible, let this cup pass from me. Bakit siya tumatawag sa Ama? Kung siya'y Diyos, hindi na siya mananalangin sa Ama. Dapat sa Kanya na lang sarili. Pero siya'y nagsasalita bilang tao dahil ipinamumuhay niya kung ano ang dapat ipamuhay ng tao na nabigo na ipamuhay ni Adan at saka ni Eva. At nabigo na ipamuhay nating lahat. So yung hindi natin kinayang ipamuhay, ipinamuhay ni Jesus sa katawang tao. Ipinakita ni Kristo sa katawang tao na pwedeng mabuhay ang isang tao na piliin lagi ang Diyos higit sa kanino man, higit sa anumang bagay, at yun ang pinamuhay ni Jesus. Kaya siya ay nabuhay ng perfect. Nang sabi sa Philippians 2, ano yan? Piliin na Hebrews chapter 2, verse 14, kung ako nagkakamali, sabi doon, tempted as we are, yet without sin. Lagi niyang pinipili ang Ama. So siya ay nananalangin. Siyempre, kapag ikaw ay nananalangin, tumatawag ka, Our Father. Lagi siyang nananalangin, tumatawag siya sa kanyang Ama. So bilang tao, meron siyang hindi alam. Sabi niya, hindi ko alam kung kailan nga babalik ang anak ng Diyos. Anak ng tao. Hindi ko alam, ang Ama nakakaalam. Nagsasalita siya bilang tao. Pag siya ay nananalangin, bilang tao. So siya ay nakikinig ng salita ng Diyos bilang tao. Siya po ay nananalangin bilang tao. Nang siya'y nakapako sa krus, ang sabi niya, Father, into thy hands I commit my spirit. Pinagtatagubilin ko sa iyo ang aking kaluluwa. Ito po yung salita ng pananampalataya. Ngayon, tanong, etong sabi ng Hebrews chapter 11 verse 6. Anong sabi ng Hebrews 11:6? Etong sabi ng Bible, para maidugtong natin, makonekta natin itong mga talatang ito, na talagang si Kristo nabuhay sa pananampalataya. Ngayon, ito ang sabi ng Hebrews 11:6. But without faith, it is impossible to please Him. You cannot please God. Sabi niya, imposible na malugod mo ang Diyos kung wala kang napakinggang salita ng Diyos na panghahawakan mo. Ibig sabihin, kung ano nadinig mong salita ng Diyos, panghawakan mo. Yun yung pananampalataya. Hindi mo na kinakailangan ng makita ko, to see is to believe. Pag sinabi ko sa iyo, kahit hindi mo nakita, paniwalaan mo, panghawakan mo, totoo yan. Kaya tayo naniniwala, may nakahandang mansion sa langit. Sinabi ng Diyos. Hindi pa natin nakita, pero naniniwala tayo, meron tayong kanya-kanyang tirahan sa langit. Hindi pa tayo nakakita ng resurrected body, yung nabuhay na yung kalansay, nabuhay, tapos ay meron siyang bagong katawan na maluwalhati na hindi namamatay. Hindi pa natin nakita yun, pero yun ang pangako ni Kristo sa lahat sa atin. By faith yun, hinahawakan. Yun yung sinasabi nating by faith. What God said, that settles it. Kung ano yung sinabi ng Diyos, that's it. Kaya ang sabi doon, by faith, naintindihan natin na ang langit at ang lupa nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng Big Bang. By faith, ngayon, alam na natin na ang langit at lupa, lahat ng narito ay narito ganyan kaganda dahil meron pong creator. May Diyos na... Pero hindi natin nakita. Sinabi lang ng Bible, Genesis 1:1. In the beginning, God created the heavens and the earth. So yun ang faith. Without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Na ikokonekta natin ngayon yan sa Hebrews, ang Hebrews 11:6, ikokonekta nyo sa John chapter 8, verses 29 and 30. Okay, konekta natin. Anong sabi dito? Without faith, imposible na malugod ang Diyos. Ngayon, 8:29 and 30. Sabi ng Panginoong Jesus, and He that sent me is with me. The Father had not left me alone. For I do always those things that please Him. Anong sabi ng Hebrews? Impossible to please Him without faith. Anong sabi naman nito ni Kristo? I do always those things that please Him. Bakit niya nagagawa yon? Because Christ lives by faith. Ang kanyang pagtupad ng kautusan ng Diyos bilang tao, ginawa niya sa pananampalataya.
Kung ano yung natutunan niya mula pagkabata na itinuturo sa kanya na salita ng Diyos, sa mula pagkabata, mula ng pagkaisip ni Kristo, tinupad niya ang kautusan ng ating Ama sa langit. Hanggang sa siya'y lumaki, hanggang sa siya'y naging 30 anyos, hanggang magsimula na siya ng kanyang public ministry, hanggang tumuhin niya ang krus ng Kalbaryo, hanggang siya'y mabuhay na muli sa mga patay, hanggang umakyat siya sa langit, ginawa niya ang lahat ayon sa kalooban ng kanyang Ama. Nalugod niya ang Ama sa langit. Kaya ang sabi ng Panginoong ng Ama sa langit, di ba nung siya i-baptize, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." Kaya si Kristo po ay nabuhay sa pananampalataya. So all throughout ang buhay ng ating Panginoon bilang tao is a life of faith. A life that pleases God from day one to the last day ng kanyang buhay. Siya ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Ngayon, sabi po ng Apostle Paul dun sa Philippian jailor, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." Ito ngayon yung pinag-uusapan natin. Ano ba ang nakapagligtas sa tao? Yung pananampalataya ng tao kay Kristo? O ang nagligtas sa taong ito ay yung Kristo na kanyang sinampalatayanan? Ang nagligtas ba sa kanya yung pananampalataya niya kay Kristo o ang nagligtas sa kanya ay yung Kristo na kanyang sinampalatayanan? Ang dinidiin po ng Bible, walang sino mang makakarating sa langit kundi sa pamamagitan ni Kristo na ating sinampalatayanan. Si Kristo ang nakapagliligtas. Pero ang sabi dito ngayon, "Oh, you believe on the Lord Jesus Christ." So ano pong sinasabi natin? Ginagamit ng Diyos yung pananampalataya, pagsisisi, pagpapahayag, pagtalikod sa kasalanan, pagpapakumbaba, pagtawag, ano pa? Ginagamit ng Diyos yun. Yun ay kagamitan pero hindi yun kasama sa nakapagliligtas. Kaya salvation is not by works. Okay, titignan pa natin. Paano nakukumpleto yung mga pangangailangan para sa ating kaligtasan na hindi kasama yung lahat ng ating gawa? Kaya na ginawa ng salita, ginawa sa pamagitan ng kamay, o ginawa sa pamagitan ng ating isip. Ganon. Kaya hindi po yun. Huwag kayong malilito doon, mga kapatid. Okay, titingnan natin. Tingnan po natin ito. Ilang mga talataan na gusto pong makita natin. Kanina binasa natin through the faith of Christ. Okay, tingnan natin ito. Romans 3:22. Romans 3:22. Romans 3:22. Tingnan niyo po ito. Di ba mayroong righteousness? Para makarating ka sa langit, dapat righteous Sabi rito, okay, bago ko basahin ito. Naalala nyo, sabi ng Hebrews chapter 11, by faith, they crossed the Red Sea. By faith, they crossed the Red Sea. Sa pamagitan ng pananampalataya, tumawid sila sa dagat na pula. Question, yung bang mga Hudyo na nananampalataya sa Diyos, nung sila'y tumawid? Hindi. Kaninong pananampalataya? Bakit sila nakatawid? Nakatawid sila sa dagat na pula sa pamagitan ng pananampalataya ni Moses. Si Moses ang may pananampalataya sa Diyos. So nakatawid sila dahil si Moses na sinunod nila, sinampalatayanan nila si Moses. Si Moses naman nananampalataya sa Diyos. So by faith, they crossed the Red Sea. Moses' faith, not the Israelites' faith. Mga murmurer nga mga unbeliever nga, matitigas nga leeg So ngayon, ito ang pag-uusapan natin. Romans 3:22. Ano ang sabi naglagay po dito? Tingnan niyo ito. Even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ, unto all and upon all them that believe, for there is no difference, for all have sinned and come short of the glory of God. So ano nakalagay po dito? The righteousness of God, even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ.
Yung palang righteousness of God, nagkaroon noon, hindi sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kasi hindi naman tayo perfect ang faith natin eh. Si Kristo ang merong perfect faith. Consistent faith. Bilang tao, siya ang gumawa, nabuhay ng perpekto sa pananampalataya. Siya ay lumakad sa pananampalataya at nakamtan niya ang perfect righteousness. So ngayon, yung perfect righteousness ni Christ na yon, na kanyang ginawa, yun yung ating tinanggap. So paano nagkaroon ng perfect righteousness? Through the faith of Christ. Na ibinigay naman sa atin nang tayo ay manampalataya kay Jesus. Kaya nagkaroon po ng perfect righteousness galing kay Kristo. Si Kristo ang nagbigay sa atin. Faith of Christ. 2:16. Galatians 2:16. Galatians 2:16. Galatians 2:16. So bilang tao, ang ating Panong Jesus ay lumakad sa pananampalataya at siya ang nakapamuhay ng perfect. Ha? Hindi siya nabuhay sa kanyang sarili. Siya'y lumakad sa pananampalataya. Ha? Ang Panginoon. Lumakad siya sa napansin nyo, di ba, kahit sa Lucas, sabi niya, napuspos siya ng Espiritu ng Diyos. He was led, he was filled, he was empowered. Umaasa siya sa Diyos, umaasa siya sa kapangyarihan ng Diyos bilang tao. Kaya itong perfect righteousness na ito, nagkaroon sa pamamagitan ng pananampalataya ni Kristo. Okay, Galatians 2:16. Balik tayo. Galatians 2:16. Ano nakalagay? Sabi rito, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Tayo pala, kaya tayo na-justify, hindi dahil ng ating katuwiran, yung kabaitan natin, pagsunod natin. Tayo ay na-justify sa pamamagitan ng pananampalataya ni Kristo. Hindi yung pananampalataya natin. Pero ginamit ng Diyos yung pananampalataya natin para yung pananampalataya ni Kristo matanggap natin. Ha? Umepekto sa atin. So, kaya na-achieve yung perfect righteousness sa pamamagitan ng faith of Christ. Kaya din naman tayo napawalang sala o na-justify sa pamamagitan din ng pananampalataya ni Kristo. Look at verse 22. Galatians, 22 ba yan? Walang 22 yata dito. Galatians 2:20. 2:20. Sabi dito, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Pinamumuhay ko by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So napansin nyo lang yung faith of. Another ay verse, chapter 3, Galatians 3, verse 22. Tinan niyo po 22. Galatians. But the scripture had concluded all under sin. So lahat tayo, makasalanan. Para daw po that the promise by faith of Jesus Christ. Promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. Yung promise sa pamamagitan ng pananampalataya ni Kristo ay maibigay sa atin na mga nanampalataya sa Kanya. Nakikita niyo po yung faith of Christ at saka yung faith in Christ. Ang faith in Christ, ito yung ating cooperative response sa iniaalok niya na paraan ng kaligtasan. So ang paraan ng kaligtasan, si Kristo ang gumawa, si Kristo ang tumapos, siya ang kumumpleto. Kaya kung tayo manampalataya sa Kanya, yung pananampalatayang yon hindi gawang nakapagliligtas. Kung tayo
confession ng ating bibig, tumawag tayo sa Kanya, hindi yun yung gawang nakapagliligtas. Ang nakapagliligtas ay yung ginawa ni Kristo, hindi yung ating ginawa. Kaya ang kaligtasan, walang gawa. Ephesians chapter 3, verse 12. Go to Ephesians chapter 3, verse 12. Para the more na ating na-appreciate, mga kapatid, kung ano yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ephesians 3:12. In whom we have boldness and access with confidence by the faith of Him. O faith of Him. Hindi yung ating faith. Yung ating faith on Him, yun yung ginagamit ng Diyos para magkaroon tayo ng connection sa ginawa ni Kristo. Dahil si Kristo ang may access. Tayo, wala tayong access kasi makasalanan tayo. Hindi natin kaya. Pero kapag kumonekta tayo kay Kristo, si Kristo ang magkukonekta sa atin, sa Diyos. Ganon, ano? Again, Ephesians 4:13. 4:13. Ephesians. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Till we all come in the unity of the faith of the Son of God. So dapat po nagkakaisa tayo, ang simbahan nagkakaisa, na yung pananampalataya ni Kristo, si Kristo bilang tao, nanampalataya sa Diyos, ipinamuhay niya yung pananampalatayang iyon, siya ang nakalugod sa Diyos, walang puwang, walang patlang, sapagkat ginawa niya lahat ng nakalulugod sa Diyos. At imposible na makalugod sa Diyos ng walang pananampalataya. So lahat ng ginawa ni Kristo, ginawa niya sa pananampalataya, lahat ng ginawa niya sa pag-ibig, lahat ginawa niya sa kalooban ng Ama. Another, Philippians 3:9. Philippians chapter 3, verse 9. Philippians 3:9. Heto pa ha, pagka tayo haharap sa hukuman ng Diyos. Philippians 3:9. Ano po sabi rito? And be found, sabi ni Apostle Paul, and be found in Him not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ. The righteousness which is of God by faith. Yun naman yung ating faith. Ha? So anong nauna? Righteousness through the faith of Christ. At paano naman napunta sa atin? By faith. So kinakailangan tayo manampalataya kay Kristo, yun ang iniutos niya, pero yung pananampalataya natin yun, hindi yun ang nakapagliligtas sa atin. Hindi yun ang nakapag-claim, hindi yun ang nakapag-produce ng perfect righteousness. Ang nakapag-produce ng perfect righteousness, yung faith ni Christ na kanyang ipinamuhay, kanyang isinagawa, kanyang isinunod, nabuhay siya ng perpekto by faith. He lived by faith. Kaya yun ang ihaharap natin. So mamaya pa, makita natin. Romans chapter 3, verse 26. Romans 3:26. Nabasa na yata natin to kanina. But we'll read again. Romans 3:26. Kaya anong sabi rito? To declare, I say, at this time, His righteousness, that we might be just, and the justifier of Him, which believeth in Jesus. His righteousness. Ginastify tayo, pero na kay Kristo ang righteousness. Ngayon, verse 24, Romans 3:24. Ito, nakalagay pa rin dito. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ. So napansin nyo na yun? Justified in Christ, justified in Christ, redemption that is in Christ, na kay Kristo ang katuwiran, na kay Kristo ang katubusan, Ephesians 1:6. Ephesians 1:6. Ito nakalagay. Kaya kung tayo tatanggapin ng Diyos sa langit, ito ang sabi ng Bible. To the praise of the glory of His grace, wherein He had made us accepted in the Beloved.
Ang tinitignan ng Ama sa langit ay hindi ikaw. Tinitignan ng Diyos sa langit, si Kristo na iyong sinampalatayanan. Kung ikaw ay na kay Kristo, pwede kitang tanggapin. Kung hindi mo tinanggap si Kristo, hindi kita pwedeng, lahat dadaan po kay Kristo. Walang matatanggap na hindi dumaan kay Kristo. We are accepted in Christ. Kay Kristo. Kaya nung sabi ng Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Yung ating pananampalataya na sinasabi nating naligtas ako sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo, yung pananampalataya yun, si Kristo ang gumawa nun. Si Kristo ang nagsimula nun. Siyang pinanggalingan nun. So mga kapatid, gusto ko lang po mawala sa isipan nyo yung kalituhan na nangyayari po ngayon sa iba na pinagtatalunan na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ba ng kinakailangan ba ng sinner's prayer? Pag hindi ba nag-sinner's prayer, hindi maliligtas? Ang nakapagligtas ba yun nung mag-sinner's prayer siya? Yun ba ang nakapagligtas? O sabi ng iba, hindi na kailangan ng sinner's prayer. Kaya yung mga nag-sinner's prayer, hindi ligtas. Ang nakapagliligtas lang, pananampalataya. Kahit nga yung pananampalataya, hindi nakapagliligtas eh. Sinasabi lang nakapagliligtas dahil yun ay ginagamit ng Diyos. Pero ang talagang nakapagliligtas, yung sinampalatayanan. Hindi yung ating pananampalataya. Kaya walang merit yon. Yung pananampalataya natin, yung sinner's prayer, yung tumawag ka sa Kanya, ginagamit yun. Tingnan niyo yung magnanakaw sa krus, tumawag sa Panginoon. Nung hindi pa tumatawag, hindi naman iniligtas eh. Nung hindi tumatawag, hindi iniligtas. Pero nung siya magsimulang, Panginoon, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. Sabi ng Panginoon, ngayon din kakasamahin kita sa paraiso. O sino nagligtas sa Kanya? Yung Kanyang pagtawag o yung tinawagan niya? Yung tinawagan, hindi yung pagtawag. Gusto lang ng Panginoon, you cooperate with me. I can save you. Diba? Halimbawa, nalulunod ka. Nalulunod ka. O kakawag-kawag ka doon, mahina ka na, lungay-ngay ka na. Dumaib ngayon yung lifesaver. Iniligtas ka. Todo ko, pangyapit kang ganyan. Sabi niya, wag kang, tumiwala ka lang sa akin, humawa ka lang. Humawa ka lang, nag-relax ka. Siya ang lumangoy. Ang tanong, paano ka naligtas? Sino nagligtas sa iyo? Ang nagligtas ba sa iyo yung pagre-relax mo tsaka pagkapit mo? Yes. In a way, ginamit yun. Pero hindi talaga yun ang nagligtas. Ang nagligtas sa iyo, yung sumagip sa iyo. Wala kang kakapitan kung walang sumagip sa iyo. Kaya hindi mo pwedeng, kaya ako naligtas kasi kumapit ako eh. Kaya ako naligtas kasi nag-sinner's prayer ko. Kaya ako naligtas kasi nanampalataya ako. Kaya ka naligtas kasi yung sinampalatayanan mo. Siya ang tamang tagapagligtas. Amen? Ama naming Diyos, salamat po ng marami. Kami po ay nagpapasalamat dahil ang kaligtasan, napakaliwanag po sa Bible na talagang si Kristo ang nagliligtas. Kaya ang pangalan niya ay Savior. At inaangkin niya, walang sino mang makakarating sa mga kundi sa pamamagitan ko. Walang makakarating doon sa pamamagitan ng innocence ng mga sanggol. Hindi makakarating ang mga sanggol doon sa kanilang pagiging inosente. Hindi makakarating ang mga tao sa langit dahil lang sila'y wala sa katinuan ng isip. Hindi makakarating ang sino mang tao sa pamamagitan ng kanyang mabuting gawa o pagtitiis hanggang sa wakas o kaya ipagpapamiyembro o kaya ipaggawa ng mabuti o pagtupad ng kautusan o anumang bagay na kanyang kayang gawin o pagpapahayag niya. Hindi po yun ang nagliligtas. Ang nagliligtas po ay si Jesus. Kaya nga po sinasabi ng Bible na ito'y biyaya, hindi sa gawa, walang gawa na anuman. Sa isip, sa salita, o sa gawa. Ginagamit ng Diyos, hindi niya sinabi na anong gagawin ko para maligtas. Wala kang gagawin, ililigtas na lang kita. Hindi po ganon. Kundi sinabi sa kanya, manampalataya ka sa Panginoong Hesus. Yun ang gagawin mo. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus. Yun ang gawin mo. Manampalataya ka. Pero hindi yung pananampalataya ng tao ang nakapagligtas. Ang nakapagligtas ay yung sinampalatayanan.
hindi yung nananampalataya. Salamat po sapagkat kami ay laging pwedeng magpasalamat, magpuri dahil ang kaligtasan ay 100% purely by the grace of God without works. Si Kristo ang aming pupurihin, siya ang aming ipangangalandakan, siya ang aming ipagmamalakit, ibabalita sa kanino man. Kung gusto ng taong magkaroon ng katiyakan ng langit, si Kristo ang kanyang sampalatayanan at hindi siya mabibigo. Dahil kayang-kaya kaming iligtas ni Jesus. Pagpalaan niyo po ang bawat isa at dalangin namin, ito po ilalong magpatibay sa bawat isa sa amin at hindi kami bagabagin ng mga nagsalin-saling mga aral at pinagtatalunan sa aming bayan. Hiling namin ang lahat ng ito na manaigang iyong salita sa amin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. All the people say amen? Amen. Amen. Salamat po ng marami. Tayo po tumayong lahat. Tayo po ay umawit. Amen. Amen. Alam niyo, minsan nagpapasalamat din ako sa mga nagtatalo-talo, nagtatanungan dahil minsan hindi mo mapagtutuunang aralin ng detalye at mga ganyang bagay na hindi nakakuha ng pansin. Kaya salamat sa Panginoon. Okay? So umawit po tayo. Awitin natin yung thank you Lord for saving my soul. Ha? Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Ano ang tono natin dyan, kapatid? Sige. All right, everyone sing with us. Thank you, Lord, for saving my soul. Yan. Thank you, Naintindihan Lord, natin lalo. for making Ano ang me nakapagligtas? whole. Sino ang nakapagligtas? Thank you, Lord, Wala tayong aangkinin na for galing sa atin. giving to me Kaligtasan ay galing sa Kanya. Thy great salvation, so rich and free. One more time. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Amen. Magtipon po tayo ng ating mga kalob. Hilingin natin si Brother, andito si Brother Israel. Brother Israel, ay ka. Ikaw magpasalamat ngayon. Mag-pray para sa ating mga kapatid. Sige po mga kapatid, tayo po'y manalangin. Ama, Panginoon Diyos, nais ka namin muling pasalamatan sa mga sandaling ito, sa biyaya ng buhay, Ama, at kami po'y iningatan mo at dinala ng maayos dito sa church. At muli, Thank you, Lord. Panginoon, ikaw ang tumugon ng aming pangangailangan sa biyaya na Panginoon ng iyong mga salita. Ang bawat pagkain ito, Panginoon, ang siyang bubusog sa aming kaisipan, Panginoon, at patuloy na magpapatatag sa aming buhay, Panginoon, bilang Kristiyano. Amen. Ama, muli po sa mga sandaling ito ay sa pamamagitan ng tithe and offering, Panginoon, nais namin ipakita ang katapatan namin, Panginoon. Hindi man perfect, Panginoon, ang aming katapatan bilang tao, Panginoon. At least, Panginoon, ay sa pamamagitan nito, Panginoon po, ay makasunod kami, Panginoon, sa iyong kalooban, Ama. Yes, po. Muli po, Panginoon, ay nais namin idalangin at patuloy mo pa rin i-bless ang buhay ng bawat isa sa pamamagitan ng pagkakaloob, Ama. At ang gawain, Panginoon, na ito ng church, Panginoon. Amen. In Jesus' name, Panginoon, nais ka namin pasalamatan mo rin at pulihin. Amen. 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 Alam niyo po, may mga marami pong mga aralin ngayon na talagang lahat tayo mag-iisip. Lahat tayo mag-iisip. Kahit ako, nag-iisip ako. Ano nga ba ang tama? Ano nga ba? At may mga hanay, pagtuturo, ganyan-ganyan. Ngunit gusto kong manatili ang simbahang ito sa kung ano yung nakikita kong tama, ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, at tayo po tulong-tulong titingin. Ha? So next Wednesday, be here
pag-aaralan natin, pinagpe-pray kung pag-usapan natin, alamin natin sa Biblia, kailan ba natatag ang iglesia ng ating Panginoon? Kailan ba ito itinatag ng Diyos? Bakit ba nagtatag ng simbahan ang ating Panginoon? Ano ba ang purpose nito? At para yun po ang ating pananatilihan. Kailan itinagmula? Sino nagtayo? Bakit itinayo? Anong gawain? Kailan kukunin ang simbahan? Tayo po tumayong lahat at tayo po magwakas sa panalangin. Manaming Diyos, salamat po ng maraming sa gabing ito. Salamat sa dalisay na biyaya na walang halong gawa. Sapagkat ikaw po nagsabi sa Romans 11:6, kung ito'y sa biyaya, ito'y hindi sa gawa. At kung ito'y gawa, hindi na ito biyaya. Kaya hindi pwedeng paghaluin ang biyaya at gawa. It's either biyaya o gawa. Hindi pwedeng biyaya at gawa. Maliwanag po na kami naligtas. Kagaya ng sinabi ng Apostle Peter, maliligtas tayo sa biyaya ni Kristo. Kagaya rin naman nila. Kaya pare-pareho ang kaligtasan sa biyaya. Walang gawa. Ikaw ang aming pupurihin at paglilingkuran habang kami nabubuhay, habang naghihintay sa iyong muling pagbabalik para kami kunin sa alapaap, ikaw ay salubungin. Maraming salamat po sa katapatan ninyong mga anak. Bless niyo po ang bawat isa. Dalangin namin, marami pa kaming maakay sa iyong paanan. At kung meron pa pong mga taong hindi paligtas, nawa, maunawaan nila ng kaligtasan nasa iyo lang. At makamtan din nila ang kaligtasan ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. And all the people say, Lord, Amen. Amen, Amen. Magandang gabi po sa ating lahat.